O, suspendihin. Okay ba kayo doon na suspendihin? O, suspendihin daw muna dahil sa kanilang paglabag sa SEC. Actually naman kasi, medyo madami akong narinig kanina na hindi rin maipaliwanag ng mga abogado at saka yung ng mga opisyal ng SMNI. Maging patas lang tayo dito. Bakit nga naman kasi mali yung papel na ibinigay ninyo sa SEC, tapos sa Kongreso, mali yung binigay, magkaiba yung papel na binigay ninyo. Ganito kasi yan eh. Ganito yan, ha? Sa any proceedings po, any investigation, kapag nagsinungaling ka, lahat na mapupunta na sa basura. Kapag meron kang 10 ebidensya, 9 doon yung tama, yung isa, pinabricate mo. Lahat nung kahit tama, mawawalan na siya ng reputasyon. Hindi na siya pwedeng gamitin dahil iisipin na kagad nila na manloloko kasi yan. Ganun yun. So, ito ang problema. Pinagtatanggol natin ang SMNI. Pinagtatanggol natin yung SMNI sa kanilang laban na ito dyan sa mga makakaliwa. Inak ng toklay. Umamin mismo yung abogado nila na yung papel na ibinigay nila sa SEC, yun yung katotohanan, tapos yung ibinigay nila sa Congress, hindi yun yung katotohanan. Kaya ngayon, medyo nakapuntos talaga ng malamang sa malamang itong mga congressman. Sabi ko nga kanina, ginawa nila yung kanilang assignment. Emily Omar, thank you very much po, Emily Omar, sa iyong generosity. God bless you. Merry Christmas. So pakinggan natin to. We will be evaluating very carefully the resolutions and whatever that this committee may come up with too, and we take into account also the existing mandate that we have and the corresponding jurisprudence. Humaba pa ang listahan ng mga umano'y paglabag ng Suarez Sub Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI, hindi lamang sa prangkisa nito kundi maging sa saligang batas at iba pang regulasyon, gaya ng umano'y tahasang pagpapakalat umano ng maling impormasyon, paglilipat ng kontrol ng korporasyon ng walang approval ng Kongreso, kabigo ang sumunod sa 30%. Yung unang-una, dissemination of deliberately false information, wala pong ganyan eh. Wala pong ganyan, sa totoo lang. Tanggalin nyo na yan. O kasi wala namang false na information na panoorin nyo kasi yung video. I-play nyo kasi yung video para malaman ninyo na nagtatanong po yung si Badoy at saka si Eric. Nagtatanong po sila, hindi sila nagbibigay ng false na information na ikaw, tamba, magnanakaw ka, hindi naman sila gumanon. Sabi nila, may nag-message dito, pakitanong daw. O yan, so sana sagutin nila. Kung hindi nyo naman gusto sagutin, wala namang problema eh. Hindi sana hindi lumabas yung issue na underspending kayo. Transfer controlling interest without prior approval of the Congress. Actually, dito, medyo dali sila dito, gawa ng 2019 patras. Ang tawag dito may-ari si Kibuloy. Tapos biglang 2020 2021 yata biglang hindi na siya. So hindi daw na-inform yung Congress. Ayan, no. So no report to Congress within 60 days after the transfer. So according to SEC, 2019 prior Kibuloy. And then, biglang nagbago pagdating ng 2021 yata yun. So, hindi na siya may-ari bigla. Failure to comply with the 30% dispersal of ownership to the public. So, ano ba yan? Kailangan publicly traded yung inyong kumpanya. Ganun ba yan? But anyways, let's play it. Distribution ng ownership sa publiko at iba pa. That's why we are urging NTC to i-welcome natin si pambansang loyalista. Second timer ako dito, pwede ba ako tambay dito? Oo naman, go lang. Ganun talaga buhay. Sa buhay ng tao, walang perpekto. Minsan talaga naloloko tayo. Minsan nga, ang lumoloko pa sa atin yung mga mahal pa natin sa buhay. Ganyan talaga.
Ganyan talaga minsan darating ka sa punto ng iyong buhay na ikaw ay magkakamali ng pipiliin. Ang importante ay yung iyong kakayanan kung paano itama yung pagkakamali na yun. Baka naman tumanggap ka ng 500 nung barangay election, ha? Sige. Spend muna habang nakikita natin na paano niloloko-loko tayo dito. It's summary lang para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, dalawang articles. Article 12 and Article 16. Kasalukuyan ding nagkahain sa NTC ang isang administrative case laban sa SMNI dahil sa issue ng red tagging at maling paggamit ng platform. Bunsod nito, masusing pag-aaralan ng National Telecommunications Commission o NTC ang House Resolution No. 1499 na humihikayat sa komisyong suspindi. Well, the Supreme Court says there's no such thing as red tagging. Red tagging? Yung red tag na yan, kapag ka-sale, meron yan. Meron din yung red tide. Ganyan. Ang operasyon ng nasabing TV network. Natukoy naman sa isinasagawang pagdinig ng House panel na magkaiba ang General Information Sheet o GIS na isinumite ng SMNI sa House Committee on Legislative Franchises at sa Securities and Exchange Commission. Nasilip ito matapos na magpadala ng liham si Apollo Kibuloy sa House Committee na hindi siya makakadalo sa pagdinig dahil hindi na umano siya opisyal ng korporasyon. Nalaman sa dokumentong isinumite ng kumpanya. Ayun, katulad nun. Dinidinay kasi nila before na hindi si Pastor Kibuloy ay hindi. Siya po ay black timer lang. Si Kibuloy po ay ganito lang. Si Kibuloy po ay ganun kasi sila nung nakaraan until na kalkal. Nung tapos gumawa din ng sulat si Pastor Kibuloy at sinabi niya na hindi na ako konektado. So, ibig sabihin, konektado ka dati. Ayun, nagkasilipan ngayon. So, nagpasa ang SMNI nung request nung kasila ay tawag dyan yung na-renew yung kanilang franchise ng another 25 years. Nagpasa sila ng papeles, GIS, na mali yung information nandoon. Tapos, yung information or yung GIS na ipinasa nila sa SEC, iba rin yung nakalagay doon. Ngayon, tatanungin sila, asan yung tama? Yung binigay nyo sa amin o yung binigay nyo sa kanila? Ayun, doon na nagka-leche-leche. SEC, nakasaad na beneficial owner ng kumpanya si Apollo Kibuloy noong 2020 matapos na maaprubahan ang panibagong prangkisa ng SMNI. Subalit iba ito sa dokumentong natanggap ng Kamara. Iba yung sinabi nyo sa SEC. Iba ang sinabi nyo sa committee. Ano po totoo doon? Yung totoo po, yung sa SEC po. So fake ko yun na dito? Hindi man fake po. Maybe nagkamali yung nag-file po. Samantala, yun ang mahirap. Alam mo, mahirap makarecover doon. Patas lang tayo. Medyo mahirap makarecover doon sa part na yun. Well, I believe may papaliwanag yan ni Attorney Tolentino sa kanyang mga shows. But kung normal na tao yung manunood, iisipin talaga nila nagloko-loko kayo, promise. Dahil dyan sa pagkakamali sinasabi nyo, well, hindi ako naniniwalang pagkakamali yun. Hindi ka magkakamali sa pagpasa ng mga dokumento, lalo na sa kongreso ka magpapasa. Malabo na magkamali ka, hindi ako naniniwala doon sa nagkamali. Ano yan? Kumbaga, sinadya yan talaga. Patas lang tayo dito, ha. Ayaw natin na mawalan ng prangkisa yung SMNI. Pero kung talagang ganito ginawa nila, binayolate talaga nito, iba yung pinasa nila sa Committee on Franchising versus doon sa SEC, ay may malaking problema yan. Ibig sabihin, wala talagang reputasyon yan. Mahihirapan kayo talagang ibangon yung mga sarili nyo dyan. binbin pa sa House panel ang hiling ng SMNI host na si Jeffrey K. Eric Celis, kaugnay ng contempt order at mailabas siya sa kanyang detention. Kasunod ito ng paghingi ng tawad ni Celis sa chairperson ng House Committee on Legislative Franchises dahil sa kanyang naging asal sa pagdinig ng komite. Humiling din ito ng forlo at umapilang mapalabas ng detention dahil sa may sakit ang kanyang ina. Kanina pinangal... Ano yun?
Eric Celis, ano yun? Bakit biglang naging ganon? Bakit biglang lumambot ka at humingi ng furlough? O akala ko ba matatag ka sa iyong paninindigan, sa iyong pinaglalaban? Sabi mo, naniniwala ka na ikaw ay saklaw ng Sotolo. Pero bakit humihingi ka ng ano? Bakit ka humihingi ng request sa kanila ng gano'n? Andyan na si Harry Roque, tutulungan na nga kayo, nag-file na nga ng habeas corpus case or resolution or whatever dyan sa Korte Suprema. Akala ko ba kay Eric Celis, hindi mo ilalabas yung source mo? Sino pa ngayon ang maniniwalang source sa'yo kung ilang araw ka lang kinulong? Sumuko ka na. Ikaw naman ka, Eric, bilib na bilib pa naman kami sa'yo. Sabi namin, magaling to, makikibaka to, dating NPA to, talagang walang ano yan sa kanya. Sabi niya pa nung nakaraan even if I will be in prison or jailed for a lifetime, I don't care. Gumanon pa siya. Ilang araw pa lang ka, Eric? 6 na araw pa lang. Sumuko ka na kaagad. Pero yun ay kung totoo yung balita na yan, sabi ni Marilio Torreos, hindi daw yan totoo Di ba yan totoo? Kasi ang nagsabi nito ang nagsabi nito yung committee chair na si Tambuting. Sabi niya, bumisita daw siya doon. So bumisita daw siya doon, tapos humingi daw ng tawad sa kanya. Tapos humihingi nga daw ng furlough dahil may sakit. So ibig sabihin, sinungaling si Tambunting? Hindi daw totoo to Kung hindi totoo to, loko-loko tong mga to Hindi daw niya talaga daw sinulat yung source. Pero sabi ng Congress, sinabi na daw at taga-Senado, hindi naman daw empleyado ng kahit sinong mga senador, pero taga-Senado. Hindi daw totoo na may nilabas siyang pangalan. Pero, totoong ano yung mga totoo? So hindi daw ito totoo, nagsinungaling daw si Tambunting. Hoy, Tambunting! Kasi kaya ako nagsasalita ng ganun. Kasi if it is true, madidismaya talaga ako dito kay Ka Eric. Kasi sa pagkakakilala ko sa kanya at sa iba pang mga makabayan na sumuko sa gobyerno, talaga namang sanay sa hirap yan. Kahit torturing mo yan. Sabi nga ni Lynn Tasia, asa ng pruweba, pero sobrang delikado niya na kung gumawa siya ng chismis, sobrang delikado niyan. Lalo na't merong petition na na ipinasa si Harry Roque. Sabi nga ni tawag dito ni Suarez papatawarin na nga sana natin to Kaya lang sinaksak naman tayo patalikod. Bigla sila nag-file ng kaso sa Supreme Court. Magalit kayo, Suarez, kayo nga nagpakulong kayo ng walang pakundangan Dumaan naman sila sa proseso, nagreklamo sila sa Supreme Court. Yun yung tamang paraan para mabigyan ka ng hustisya Talapit ka sa nagbibigay ng hustisya. Kayo naman kasi kahilig nyo mag-shortcut. Delikado yun Delikado yun kung sinasabi ni Tambunting na sumulat si Ka Eric. Tapos biglang sinasabi ni Ka Eric na hindi totoo. Pag pinatawag na naman siya doon, sabihin mo hindi totoo. Papakontempt kita. Sige, tuloy natin. Wala na ni Celis ang umanikan niyang source sa sinasabing travel expenses ni Speaker Martin Romualdez sa House Panel Chair. Hindi na ito pinangalanan ni Representative Tambunting. Mabigat yung paratang ninyo kung sinasabi nyo na gumawa ng istorya to si Tambunting, sobrang hirap. Sobrang delikado niyan. Mga bossing, kung totoo yung sinasabi ninyo na dininay ito ni Ka Eric
delikado itong ginawa ni Tambunting, ha? Liban sa pagsasabing isa itong lalaking kawani ng Senado, subalit hindi tauhan ng sinumang senador. Rosa Licoz, UNTV. Ayo, palakpakan. Version lang daw ni Tambunting yun. Napanood ko kanina, sabi ni Tambunting na sinabi na daw sa kanya name ng source. Pero sabi ni Ka Eric, wala daw siyang sinabi. Never daw niya i-reveal ang source niya. Walang iya. So, ibig sabihin, sinungaling ito si Tambunting. Walang iya. Hindi na ako magsasanla ng sa iyo, alahas, ha? Tambunting, para kasing inaantok lagi, ganun magsalita, But anyways, well, sabi ko sa inyo, I am just reacting on the news na ating pinapalabas. But anyways, thanks a lot for correcting. If it's indeed true that Tambunting gumawa ng istorya, sana silipin to nila Harry Roque. Diba? It's kumbaga, kung ako si Tambunting, hindi ako gagawa ng istorya ng mga ganito kasi lamang na lamang ang Congress,